Mas maraming Pilipino ngayon ang pinipiling huwag mag-anak o kaya naman ay isa na lang ang isilang na anak. Iba-iba ang kanilang dahilan. Bagaman nakakabahala ito para sa ekonomiya, quality over quantity na raw ngayon ang mahalaga para sa ilang Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. I am a child-free Filipina, and let me tell you why I actually am very vocal about being child-free. Mas dumarami ngayon sa social media ang mga content tungkol sa pagiging child-free, dual income with no kids o dinks, at dual income with one kid o DIOC couples. Pero mga kapatid, hindi lang ito basta trend. Ayon sa 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas lalo pang bumababa ang fertility rate sa Pilipinas. Kung noong 1993, karaniwang nasa 4 ang anak ng isang babae, ngayon wala pa sa 2. 60% po ang ibinaba niyan sa loob lamang ng mahigit 3 dekada. Pero sa likod ng mga numerong ito, ano nga ba ang nagbago sa pananaw ng mga Pinoy sa pagpapamilya? Ang mag-asawang Dan at Danica, 3 taon ng kasal. Nagsimula muna sila bilang dinks. Hi guys! Welcome to our life as a married dink couple or double income no kids. Nila sa pagiging dinks, malaya nilang nagamit ang oras at kita nilang mag-asawa. At sa pagdating ng kanilang baby na si Amari, We are now called DIOC or double income with one kid. one kid and done hanggat maaari. Tama na raw muna ang isa. 5 kaming magkakapatid. So nakita ko yung difference na hindi man gustuhin ng magulang namin, pero yung attention talaga divided. So sabi ko, once na ako na yung magkakaroon ng family ko, gusto ko yung sure ako mabibigay ko yung buong attention ko, tapos hindi kami magkukulang sa kung ano yung kailangan namin i-provide. Ang mister na si Dan gusto ng 3 nung una, pero isinasaalang-alang daw niya ang kalusugan ni Mrs. lalo na't babae ang nagdadalang tao sa pamilya. I respect her body kasi syempre body niya yan. Isa rin na nag-trigger sa akin yung economy natin. Parang syempre i-weigh mo din kung ano lang talaga yung kaya mo, yung capable kang ibigay. Gusto ko yung mabigay ko yung full potential ko sa anak namin. Mag-asawang Andy at Maki naman happily living together as married dinks pero cat parents naman sa kanilang mga pusa. Do something for the first time together. Anila, bago pa makilala ang isa't isa, pareho na nilang gustong maging child-free. It wasn't a financial decision at all. At first, people would say it's because maybe you're younger. When you have more financial capacity, you'll change your mind. Pero even when it did happen, it still didn't change my mind. I have my table because I do my art here too. I do yung clay. Pati ang kanilang bahay, dinisenyo na rin ayon sa kanilang desisyon. Imbis na kids room, hobbies room ang mayroon sila. At bukod sa 4 na alagang pusa, aktibo rin sila sa pagpapakain at pagkakapo ng mga pusang walang tahanan. Ayon kay Andy, isa itong personal na desisyon na dapat mas maunawaan at mapag-usapan ng walang panghuhusga. And then, I think it's even more empowering for a woman just because we're always told about a biological clock. It always forces you to make choices that you're not ready just because you feel there's a timer. So knowing that a child-free lifestyle is a viable and acceptable and fulfilling option makes you not worry too much about the future you may not even like. Ayon sa isang ekonomista, maaaring senyalis ito ng pag-unlad ng bansa. Pero sa pangmatagalan, nakakabahala ito lalo't mahalaga pa rin ang isang malaki at aktibong populasyon sa paglago ng ekonomiya. If you look at the end of the day, more people means more workers, more entrepreneurs, more consumers, more producers. So overall, more people is an asset than a liability. So it is good for countries to have big population. In fact, if you look at the largest countries in terms of GDP size, all of them, no exception, are big population countries. US, China, India, Japan, Indonesia, Brazil, Russia, what
what else? Germany, Philippines, and Vietnam. Ay naman sa Commission on Population and Development, nangangahulugan ito na mas tinatahak na ng mga Pilipino ang quality over quantity pagdating sa pagpapamilya. Anila habang gumaganda ang kondisyon ng lipunan, mas nagkakaroon ng kakayahan ang mga kababaihan at mga pamilya na magpasya kung ano ang pinakamabuti para sa kanila at sa kanilang magiging mga anak. Gobyerno would be able to take advantage of this demographic condition and focus more on improving the quality of our human resource. Sa huli, hindi na lamang ito usapin ng pagbaba ng fertility rate, kundi kung kaya bang gawing yaman ng bansa ang bawat Pilipinong isinisilang sa pamamagitan ng edukasyon, hanap buhay at mga pagkakataong magpapatayo sa kanila sa sarili nilang mga paa. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.